All right, let me know if you can see my screen. Yeah, perfect. Yeah. All right. Ayusin ko lang ang aking para nakikita ko kayo at yung chat, no? If kung magcha-chat kayo, I can see your chat. All right, go ahead. Okay. So our last session is about putting it all together. So when I mentioned putting it all together, I want to make sure yung investment mo is crisis proof. What do I mean, no? Um, hindi siya dependent sa performance ng market. Kasi 'di ba, the market will go down like what happened for the last 2 months, no? November, December, bagsak ang Philippine stock market. So I want to make sure na ikaw ay nag-invest for a long period of time, no? For a long time, no? Investment natin. I want to make sure crisis proof 'yan. US is doing good in terms of their market. Paano pag bumagsak yung US market? Siyempre, babagsak na naman yung ibang market and everything. So I want to make sure the way you invest, crisis proof, no? Crisis proof. Ibig sabihin, whatever the market is doing, it doesn't matter. Kasi alam mo na yung investment mo is on its way. Papunta ka pa rin kung saan mo yan ginugol. So again, iba again ang investing sa trading, no? Iba pa rin yan, magkaiba yan. Sa trading, short term yan, mas malaki yung chance na matalo ka dyan, no? Pero syempre, malaki rin yung chance na kumita ka rin dyan ng malaki. At the end of the day, trading is treat it as a business, no? So sa negosyo may araw na kumita ka or may araw na lugi ka. So you have to accept it sa trading, no? Pag pinag-usapan natin ang investment, dapat 'yan nakatali sa iyong goal, no? Para malaman mo if your investment is working, no? So laging nakatali ang investment sa goal para pag nag-invest ka, meron kang direksyon. 'Di ba? Ang trading kasi ang direction natin sa trading, negosyo ko 'to, 'di ba? So I have to earn a certain amount, a certain percentage every month, every week, whatever for you, every year, 'di ba? Nasa iyan. Pero yung investment kailangan nakatali yan sa iyong goal. So the way na magi-gauge mo yung investment mo is working is kung ma-achieve mo ba yung goal mo by the time na sinet mo na time. So, investment, no? So, investment, kailangan nakatali sa goal. Trading, treat it as a business. So, meron kang target and then accept na merong time na hindi mo yan mamimit because it's a business, di ba? Part talaga dyan yung risk. So, what I want to create for you or for everyone, ang matutunan nyo is how to build a crisis-proof investment. So, napag-usapan na natin ang investing at saka trading. Lahat naman yan magre-require ng kapital, no? Ito yung mga requirement mo para sa isang investment. Unang-una, syempre, kapital. We're in a business of making money from our money, no? Maraming mga negosyo na hindi mo kailangan ng pera as capital, 'di ba? Pwede yan kagaya kay Brent, no? Pwede siguro to or kagaya kay architect, pwede diyan yung service mo, yung time mo as capital, 'di ba? Yun ang ilalagay mo para kumita ka ng pera. Pero sa negosyo natin, it's really our money making money, 'di ba? So, kailangan talaga yung kapital. Hindi pwedeng walang kang kapital. At the same time, if you wanna make more, syempre, magdidepende yan sa kapital mo. Hindi naman po pwede naglagay ka ng 5,000 tapos gusto mo siya maging 5 million nang hindi mo nadadagdagan. So, syempre, capital is important para ma-meet mo yung investment goal mo, no? So, clear yan, capital. Pangalawang kailangan natin will be strategy, no? Kailangan mo ng strategy. This can be strategy kung anong investment ka papasok na tali sa iyong um, goal or investment target na tali doon, po pwede yan. Or strategy rin kung anong strategy ang gagamitin mo sa pag-i-invest doon sa napili mo na pag-iinvestan. Like for example, strategy can be forex. Sa forex ko yan gagawin, no? Yun yung strategy mo. Or gagawin ko yan sa US stock market or gagawin ko yan sa local stock market or mix, no?
yung strategy mo, meron akong nandito sa stock market, meron akong nasa US stock market, meron din akong forex, cryptocurrency and everything. So strategy yan. So part yan ng strategy. Part din ng strategy is how you do it, di ba? Nag-fundamental analysis ka, sinamahan mo ng technical analysis. So alam mo kung saan ka ngayon bibili, papasok, saan ka magdadagdag, sinamahan mo pa ng risk management, position sizing. So yet, these are all part of your strategy in terms of investing, di ba? In terms of investing and also managing your risk. Etong kapital at saka strategy, these are all in our control. Tayo may control niyan. Yung capital na ilalagay mo dyan, magkano ba kaya mong iset aside para sa investment na ito or para sa goal na ito? Tayo yan. Saan ko ba ilalagay? So tayo rin yan, strategy. Pero part in terms of managing our risk or our investment na kailangan din natin will be time. Pag sinabi nating investment, importante yung time. Kasi dito na tayo nai-scam eh, 'di ba? Pag may mag-offer sa ng investment, double your money or earn 50% in just 1 week, 'di ba? Posible naman 'yon, yung mga bagay na 'yon, pero pag yung time mo umiikli yung time mo, yung risk mo tumataas. Tumataas yung risk mo, 'di ba? Pero syempre, pag hinabaan mo yung time, not necessarily bababa yung iyong risk, pero because of the longer time that you have, no, yung risk mo bumababa ng bumababa. So syempre, depende pa rin sa mixture ng iyong time capital strategy. Pero yung time, ang kakaiba lang sa time, yung time is something na wala tayong control. 'Di ba? Hindi natin pwede sabihin na by this time or by in the next 10 years, achieve ko na yan. Yung time lang ang medyo wala tayong control. Pero yung capital strategy, tayo may control niyan. Yung time, that's what we don't have. So itong tatlo na ito, ang kailangan natin sa pag-invest. Ito rin tatlong ito, ang kailangan natin to manage our risk. So yung mixture nitong tatlo na to. Malaki yung capital mo, medyo malaki yung risk, no? Medyo malaki yung risk. Gusto mo bumaba yung risk mo kahit malaki ang capital mo, tingnan mo yung strategy mo. Baka pwede mong baguhin yung strategy mo para kahit malaki yung capital mo, hindi ka malaki yung risk mo. Example, di ba? Meron kang kalahating milyon. Pag nilagay mo yan sa stock market, di ba? Pag nilagay mo yan sa stock market, depende kung anong stocks ang pipiliin mo, pwedeng tumaas yung risk mo, di ba? Pwedeng tumaas yung risk mo. Kung ilalagay mo yan sa something na speculative na stocks, yung risk mo tataas, 'di ba? Pwede kang malugi talaga. Pero kung papalitan mo yung strategy mo in terms of sa capital mo na 500, i-spread mo siya, no? Tapos ilalagay mo siya sa mga kumpanya na fundamentally na pag-aralan mo, 'di ba? Inilagay mo yan imbes na isang stocks lang, naging 5. So yung capital mo na 500, nababago na naman yung risk niya compare kung ibang strategy ang i-apply mo. So not necessarily mataas agad ang risk, no? But yung mixture nitong tatlo na to, how you dial it down, no? Dial it up, change your risk, no? Ang pinakamaganda yung time, no? Pag yung time mo, iniklian mo, tataas yung risk mo, no? Kahit na naka-spread pa yan sa iba't ibang stocks, pero ang nilagay mong time, 1 week, mataas yung risk mo na pwedeng hindi mo ma-achieve yun or pwede ka pang malugi doon sa iyong capital na nilagay. Pero yung time, no, habaan mo yan, gawin mong 6 months, gawin mong 1 year, 5 years, 10 years, di ba? Yung risk of you losing money, bumababa din. Bumababa din. So again, it's all mixture of these three. Clear ba yung ating how we can manage our investment and risk? All right. So, in terms of time, no, I just like to ask, alam niyo ba tong bahay na to kung kanino yan? Do you remember this home? Familiar ba kayo dyan? Architect? Zoe or Brent? Sa Twilight po ba yan? Yon, no? Yon. Yan yung bahay ng The Cullens, no? Familiar ba kayo sa kanila? Napanood niyo ba to?
Yata po, napanood ko po yata. Pero familiar lang po kasi yung paligid niya tsaka yung ano niya, yung tema niya. Alright. Ito yung sinasabi ko in terms of time, no? Base sa mga napanood ko, yung hindi ko naman hindi naman ako maraming napanood, pero base sa napanood ko, kung familiar kayo sa The Collins, mga vampires yung mga yan. Tama ba? Vampires yung mga yan. So, isang quality ng mga vampires is they are immortal, di ba? Yung life nila is sobrang haba. Imagine, no? Because of that, they are immortal. Walang mahirap na vampire. Most of them, no? Most of them, mayaman, di ba? Biruin mo, ilang cycle ng market ang nadaanan nila, di ba? So, pag pinag-usapan, kaya nga ganito, kaganda yung bahay nila, di ba? Yan, di ba? Ng The Collins. Because of they have the time, 'di ba? Hindi nila problema yung time. Hindi nila yung problema yung time. So ibig sabihin, they can magkamali and everything, pero meron pa rin silang time in terms of doing. Kaya yung most of the time, no, sa experience ko, yung mga vampire, mayayaman yan. Kasi nga, ang dami nilang opportunity to put in an investment, 'di ba? So yun yung nakita ko sa Collins. Pero dahil tayo ay hindi naman vampire, unless may vampire dito, papaagat ako. 'Di ba? Pero dahil hindi tayo immortal, we also have to take care of the time of para sa atin. So how do we do that? No, unang-una lang naman para sa akin is take care of our health. Yan yung una. Para sa akin simple lang taking care of health eh. It's exercise or movement, 'di ba? And what you put in sa iyong katawan. Yun lang, simple lang. Pero yun yung pinakamahirap, no? Mahirap mag-exercise or ng consistent, at least for us, no? Gumawa tayo ng tracker for that. Pero experience ko yung being consistent in terms of exercise, mahirap yan. But that is needed for us, no? Kung gusto mong umaba yung ating buhay. Yung pagkain, 'di ba? Isa rin 'yan, no? We know a lot of food are not healthy and everything, pero yun na yung nilalagay ko sa sarili ko. So something na we also have to be conscious about. So, taking care of our health. Number one yan, no? Kasi hindi tayo immortal. So, gawin mo yan. Minsan, no, you take care of your health, di ba? Kinakain mo yung tama, nag-exercise ka naman. Pero minsan, di ba, magkakaroon ka pa rin ng um, karamdaman, no, or threat sa iyong health, no? So, you have to make sure you also have a health fund, di ba? Or kung nagsisimula ka, pwede rin ang health insurance. So napaka-importante rin ng um, health insurance, no? So kailangan mo 'yan, no? A lot of people hindi ito kino-consider. Pero once you start investing, nag-iinvest ka, maybe para sa bahay, para sa edukasyon, para sa iyong retirement, kung hindi mo maiko-cover yung health mo, 'di ba? Like a health insurance or a health fund, hindi mo yan na-cover, kaya niyan ubusin yung mga pine-prepare mo o yung mga ini-invest mo para sa iyong mga pangarap, 'di ba? Yung pambili mo ng bahay nagkasakit. Saan mapupunta 'yon? Hindi naman magagamit mo ngayon yung mga investment mo para dito. So you want to make sure you have a health insurance or a health fund. Health insurance maganda 'yan sa simula, 'di ba? Kasi mura lang yung ilalagay mo, pero meron kang peace of mind just in case something happen, ma-diagnose ka, you get financial support. Pero moving forward, you wanna also have a health fund, di ba? Kasi ang health insurance, most of the time, it only covers you at a certain age. Dadating yung time, hindi ka na covered ng iyong health insurance but because may edad ka na or hindi na cover yung age mo sa health insurance. So, kailangan meron ka ring health fund. Yung fund naman, ang kagandahan nito, nasa iyo yan, no? Magagamit mo yan sa ibang mga bagay. Pero just in case, parang emergency fund ang dating, health fund. So, health insurance, simulan mo. Tapos, start building your health fund para sigurado ka, just in case, hindi madidrain, hindi mauubos yung mga binibuild mo. Cool? Alright. Next will be relationship. 'Di ba? Isa rin to sa kailangan mong um, mag-invest or alagaan or something that you wanna take care of. If I may ask you, no, kaninong relationship ang pinaka-importante para sa iyo or para sa
sa tingin mo, para sa isang tao, anong pinaka-importanting relationship? Can you unmute or type nyo sa ating chat? Sa tingin mo, ano ang pinaka-importanting relationship? Family, sabi ni Architect. I love that. How about the others? Sa tingin mo, ano yung pinaka-importanting relationship? God, sabi naman ni Zoe. Brent, ikaw na lang. Family, sabi ni Brent. And self, no? I love yung pahabol ni ni Zoe. Para sa akin based on my experience na nakita ko, no? I agree family is important. God is also very important. Pero para sa akin ang nakita ko na pinaka-importanting relationship is yung relationship ko sa sarili ko. I love me, 'di ba? I love me. So, yun ang pinaka-importanting relationship. Kaya, yung health natin is also a way of how we are building a relationship with ourselves, 'di ba? Imagine, 'di ba? Yung aalagaan mo sarili mo na, 'di ba? Paanong gagawin mo diyan, 'di ba? Anong ipapakain mo sa iyong sarili kasi inaalagaan mo ang sarili mo, 'di ba? Tayo we're very kagaya ng sinabi ni architect sa ni chef, no? In terms of our family, we want the best, 'di ba? Pag sa pagkain, we want the best, no? We want the healthiest food. We want to make sure they do this, 'di ba? Ito yung mga how we take care of our family, 'di ba? But how do you take care of yourself? Yun yung pinaka-importante. Kasi if we do not take care of ourselves, 'di ba? Who will take care of them? So uunahin natin lagi muna yung ating sarili. This is something na matagal kong na-embrace, no? Parang feeling ko kasi pag inuna ko sarili ko, selfish yun, 'di ba? Selfish. Pero imagine, no? Imagine nung nakita ko nung nag-shift yung aking mindset, kailangan unahin ko yung sarili ko so I can take care of others. It's just like you cannot give what you don't have. 'Di ba? You cannot give what you don't have. Kaya napaka-importante na ibigay mo muna yan sa iyong sarili para maibigay mo sa iba, 'di ba? If we will go back nga, 'di ba? Isa sa mga um, natutunan ko rito in terms of ako naman muna. This is actually a movement that I would like you to invite later, no, na may ginagawang 4 a.m. meditation. Send ko sa inyo yung link diyan para you can join din, no, that group, no. Tapos meron yung 4 a.m. That's my invitation also for you. Every 4 a.m. punta ka doon. Medyo yung Deepak Chopra, ganun yung meditation doon, silent meditation. Tapos meron lang yung kalembang para i-start or i-end yung 1 hour meditation. So again, pinaka-importanting relationship is your relationship with yourself. And everything else will follow. So pag minahal mo sarili mo, mas madaling magmahal ng iyong pamilya. Pag minahal mo yung sarili mo, actually for me, it's also loving your creator. 'Di ba? Kasi siya yung nagbigay ng ating buhay. So, how I take care of myself is also how I honor my God or my creator. So, hopefully, this is something that you also want to explore. Ako naman muna. Siyempre, part of our relationship, sinabi nga ni Chef, is yung pamilya, no? This is my family, no? So, I take care of myself so I can take care of my family. So, this is the Sabala, no? Kanina, the Collins, this is the Sabala. So, in terms of taking care of my family, no? Dito na pumapasok yung iyong financial investment for them, no? Like for me, no, may mga goals ako na wino-workout in terms of my investment. Para pag dumating yung time nito is I can also provide. Like for example, second home, 'di ba? Isa yan sa mga investment na wino-workout ko. College education, medyo settle na yan, tapos na yan. Unless they decided to do something else. So something na, kasi ano na next year, next year, 2 years from now, college na yung pangalawa ko.
So, and after that, so more or less, ano na yan, settle na yan. Hindi na kailangan, ngayon, pag kasi ngayon mo palang pag-ipunan yan, kulang na yung oras mo para ma-accumulate yung ano na yun, yung pangbayad na yun. Siyempre, kasama rin dyan sa mga regular na yung ano is travel din, no? Isa yan sa mga favorite namin, kagaya ni Architect sa ni Brent, no? Travel din ang isa sa mga investment ko dyan. So for me, no, how do I take care of my family? Just in case, no, dahil hindi naman tayo Doc Collins, no? Just in case something happen, papaano yung mga pangarap ko para sa aking pamilya? Diyan naman pumapasok yung tinatawag nating life insurance. So importante pa rin na kahit, 'di ba, it will take, like for example, for me, second home, it will take 10 years to build that, 'di ba? To build that para masimulan ko 'yan, para magawa 'yan, maipon ko yung pera na kailangan diyan. What if something happened to me? Papaano na yung pangarap ko na 'yun, 'di ba? Sa kanila. Hindi naman na magtutuloy yung investment na nilalagay ko doon. Sino na magmamanage na? So, just in case that thing happen, I can pull yung ini-expect ko na goal 10 years from now to the present kasi ngayon na siya kailangan. So, diyan nagwo-work ang tinatawag nating life insurance. So, importante na meron ka niyan. It will protect your family para dun sa mga unfortunate or unforeseen event sa ating buhay. Clear? Alright. So, huwag niyo yan kalilimutan, no? Merong mga insurance na ginagamit for the sake of, ano lang, for the sake na maprotektahan yung mga pangarap mo. So, good yan. Ang tawag nila dyan, term insurance, no? Meron ding mga insurance na meron ng sinasamang investment. Ito yung mga tinatawag nilang VUL. So, dahil tayo ay marunong mag-invest, no? Marunong tayo mag-invest, we can separate it, no? Kuha ka ng term insurance, tapos ikaw yung mag-invest. Pero para sa mas advanced, no, pwede kang kumuha ng tinatawag nilang VUL, Variable Unit Link, no? May investment siyang kasama. Elmer, bakit pa ako magsasama ng investment? Eh, ako ngayon mag-invest. Yung investment mo doon will actually can be your guide in terms of your investment performance, 'di ba? May VUL ka, kumikita yung insurance na binili mo. Meron yung tawag nila doon, account value, magkano yung investment mo yan. I-compare mo yan sa performance ng iyong investment. So may gauge ka. Parang mas magaling pa sa akin yung VUL kaysa sa performance ng investment ko. So pwede mo siyang i ilipat, 'di ba? From your actual investment, ilagay mo muna sa VUL mo kasi mas magaling pala mag-perform yung VUL mo. Kasi may fund manager yun eh. Ngayon, kung mas maganda yung performance ng iyong investment, yung funds mo rin, ilagay mo rin dun sa investment mo kasi mas maganda yung performance mo sa investment mo. Either way, you have both, no? So, parehas naman yan na kailangan. Want to make sure clear yan sa inyo kasi this will be your ingredients, no, sa portfolio mo. Ito yung kailangan mo ilagay sa portfolio mo, sa investment portfolio mo para maging crisis proof yung iyong investment kasi protektado ka whatever happens sa iyong sarili, particularly sa time, no? Ano pa, no? Ano pa yung mga investment na po pwede mong puntahan? Digital banks, no? Digital banks. Siyempre, alam na natin yung stock market. Alam na natin yung kitaan sa stock market. So, nasa atin na yan, no? Inaral natin yan and everything. Ang part of risk management na pinag-usapan natin last time is actually diversifying your portfolio. So, ang digital banks ngayon, the rise of digital banks, they're giving good interest sa pera mo, 'di ba? They're giving good interest like meron mga nagbibigay diyan ng 6%, 'di ba? Or maybe 3%, no? May mga nagbibigay na ng ganyang return without you doing anything, 'di ba? Kung yung performance mo, sabi nga ni chef nung una, no, target niya 2%. Kaya lang per month ba yun, chef? Ay architect or per year? So depende, no, kasi ang ang digital banks, no, nakakita na ako nagbibigay siya ng 6%. Actually meron pa yata mas malalaki. Per year 'yon, no. So ibig sabihin, you don't have to put all your investments sa stock market. Kailangan meron ka rin nasa digital banks na regular yang kumikita for you, no? Para kasi kung nasa stock market, bagsak stock market, lugi lahat. Lugi lahat ng pera mo. Pero kung meron kang portion na nandito, ito yung kumikita kung nalulugi yung kabila.
And sa digital banks, guaranteed kasi, 'di ba? Guaranteed ang return. And most of lahat naman talaga ng digital banks dito, ano yan, member yan ng PDIC. Ibig sabihin may insurance yan up to 500, half a million. Insured yung investment. Ibig sabihin magsara yung digital banks na yan, may makukuha kang um, pera, no? Hindi mawawala yung pera mo up to half a million, 'di ba? So this digital banks. Next will be bonds, and isa sa mga nakita kong magandang kitaan din at less yung risk is yung MP2, 'di ba? Kung familiar kayo sa MP2, pagka familiar ba kayo sa MP2? This is from Pag-ibig. So MP2 is also a good investment, no? Kasi yung return nila actually for this year nasa mga 7% yung dividends na binibigay nila. So magandang average return yun. Biruin mo 7% without doing anything, just putting in your money. Ang limit lang sa MP2, 5 years lang, 'di ba? After 5 years, kailangan mo siyang i-withdraw tapos i-apply mo siya ulit. So, ganun lang. Ang kagandahan, gusto ko rin sa MP2, hindi mo matatouch yung capital mo for the next 5 years. So, be careful din. No? Pag naglagay ka dito, you wanna make sure hindi mo yan kakailanganin for the next 5 years. Kasi wala kang access sa pera na yan pag nilagay mo. Same with bonds. No? Bonds is ano naman yan, a form of pautang. No? Parang pinautang natin. So, ang mga bonds na may access na tayo is yung retail treasury bonds ng Bureau of Treasury, 'di ba? So next year around January, February, lalabas na yung RTB 31 kasi RTB 32 eh. So RTB 31 lalabas na yan. Yung RTB 30, yan ang binigay niya 5.75%. So next year pwede yang bumaba kasi nag-cut sila ng interest rate. So pwedeng bumaba yan or pwede ring tumaas. So depende, malalaman natin yan around January, February. Yan yung ano niya. Ang critical lang yan kasi meron niyang offer period. Parang IPO, may offer period lang yan. Pag tapos na yon, hindi ka na makakabili ng retail treasury bonds RTB 31. So, kailangan mabantayan mo yan. 2 weeks lang yata nagra-run yan. No? 2 weeks lang nagra-run or baka nga 1 week lang nagra-run yung investment period. So, you wanna make sure next year, you can put aside money para dito. Lalo na kung maganda rin yung interest. Even at 5.75, maganda na yan, di ba? Kung wala kang gagawin. Pero makakatanggap ka ng dividendo every quarter. Every quarter din ang bigay nilang ng dividend yan. Yung dividendo nga lang, sa'yo na yun. No? Ikaw na magre-reinvest nun. Kasi hindi siya katulad sa MP2, pwede mong piliin na yung dividendo mo kuha mo, i-invest ulit. I-invest ulit. Sa bonds, walang ganun. No? So pagka may credit yan sa the way I invest sa bonds, yung last no, RTB 30, may app na yan. No? Ang pangalan, sa PDAX, yung sinabi ko sa inyo, meron doon. Tapos meron pang isang bonds.ph. Uh, bonds.ph. Union Bank naman yung nag-offer nito. So pwede mo rin yan makita dito. Ito yung hindi pala makita. Bonds.ph yung isa. Union Bank yung nag-offer. So, download mo yan, bonds.ph. Make sure, ang tawag doon, meron siyang verification process eh. So, kailangan ma-verify ka para pagdating next year, January, February, madali ka makakapili. Kasi may mga na-experience ako last year, hindi pa na-verify yung kanila, tapos natapos tuloy yung RTB 30. Hindi sila naka-subscribe. So, dalawa, PDAX at saka bonds.ph. Make sure lang verified ka dyan para makapag-invest. So this can support you in terms of diversification. No? Hindi kasi hindi maganda na lahat nasa stock market. So pag lahat na nasa stock market o lahat nasa forex, malaki yung risk. So this is a part of your strategy. Pwede mo ilagay dyan. Pwede rin sa mga dividend stocks, 'di ba? Dividend stocks dito sa atin sa Philippine stock market or even dun sa US market, no? Sa Go Trade, no, pag ginamit mo 'yon at nag-invest ka sa dividend stocks, yung dividends mo
in terms of percentage na do sa stocks na binili mo, papasok yan sa iyong GoTrade account. Papasok na yan doon, automatic. So, meron kang matatanggap na dividend. Dito naman sa atin, yung dividendo, matatanggap mo rin yan sa broker's account mo. Alam mo, naka-call financial ka. Pag nag-declare ng dividend yung stocks na binili mo, makukuha mo rin yan. No? Magbibigay din sa yan ng dividendo. Part sa mga dividend stocks is actually REITs, no? REITs, no? Meron mga nag-check dito, yung mga real estate investment trust, 'di ba? So meron na rin 'yan sa ating Philippine stock market. Ang isa sa mga magagandang REITs, no, or magagandang return ng REITs is yung C-REIT, 'di ba? C-REIT, no. So ito yung um, i-pull ko lang para makita nyo yung nandito yan sa Mercado Barkada. Mercado Barkada. Nakasubscribe na ba kayo dito? Mercado. Yan. Yung Mercado Barkada. Meron silang REIT tracker dito. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo yung C-REIT, no? So makikita mo ang estimated dividend yield niya is nasa 6.47. So bukod kasi sa dividend yield, no, kailangan tingnan mo rin yung stock performance, no. Ang stock performance nito as is nasa almost 20%, 'di ba? Yung iba kasi mataas din, no, like MREIT, RCR, PhilREIT, pero yung performance ng kanilang even Double Dragon, pero yung performance ito Double Dragon 9% nga. Pero yung performance ng kanilang stocks, 'di ba? Kasi siyempre stocks yung tumataas bumababa yan. Oo nga, nakakatanggap ka ng dividendo. Pero kung sobra naman laki ng binagsak nung nung presyo ng stock nung REITs, no? So lugi ka rin. Lugi ka rin pagka nakatanggap ka ng 9.15%, pero bumagsak naman ng more than 50%, 36% lugi mo, 'di ba? So you want to make sure you find a good dividend, 'di ba? Dividend yield maganda, pero maganda rin yung performance. And C-REIT is one of the magandang REITs, no, kasi Citycore ang pinaparenta niya diyan is yung space mismo para dun sa Citycore na renewable energy ang business. So in terms of pag tinignan mo nga yung ano niya, yung whale niya, gaano katagal yung average lease niyan, 21 years yung lease term niya. So ibig sabihin for the next 21 years, 'di ba? Deal na yung naka-seal na yung deal nung rent na yun, yung lease na yun. So hindi katulad sa iba, like for example, Double Dragon, no? Most of their contracts, yung lease contract nila diyan, ang average span is almost 2 years lang, 'di ba? After 2 years, renew na naman ulit yung mga kliyente. Ito 21 years bago mag-renew, 'di ba? Yung occupancy rate, 'di ba? Occupancy gaano kasi nga ang REITs nagpaparenta yan ang negosyo ng REITs, 'di ba? Nagpaparenta sila ng mga office space, residential space, commercial space, 'di ba? Yan ang negosyo nila. So yung occupancy makikita mo 100% rented yung kanilang negosyo. So in terms of stability, hindi ka challenge lang. Hindi ka tulad sa Double Dragon, no? Siya yung pinakamababa, 76% na lang yung occupancy rate niya, 'di ba? So okay yan kung tataas pa, 'di ba? Okay yan. So kung growth yung tinitingnan mo at maka-catch up ang Double Dragon sa kanilang occupancy, may upside ka rito, 'di ba? Malaki yung upside mo. Pero ito rin yung dahilan niya kaya nga bumagsak yung kanyang price. Kasi ang daming bakanting um, rental space ng um, Double Dragon. Clear? Any question so far? Sir, ako lang po. Go. Yung pong contract nila, saan po nakikita yan kung paano na yung duration niya? Baka patapos na pala yung contract or ano. Well, actually, hindi naman natin makikita yon. But this whale, nakalimutan ko ibig sabihin ng whale, pero may kinalaman to sa average list ano nila.
So, pwede mo puntahan, for example, ano gusto mo puntahan dyan? TDMPR, investor relation. So, pwede mo puntahan yan dito, architect, para mas makita mo on how they are performing. So, investor relation. So, kung may mga disclosure about it, makikita mo dyan. So, disclosure, SEC filing. So, financial report. So, katulad nung ginawa natin last time, you can also go here, no, para makita mo yung kanilang report. So, wala yung 2022. Wala rin yung 2023. So, dito yan, architect, na pwede mo makita lahat ng kanilang pwede mo yang pwede mo diyang hanapin yan para para makita mo rin sino yung normally mga kliyente nila, di ba? So, ito na yung kanilang financial statement. Ayan. So, ito yung kanilang balance sheet, di ba? Financial position. So, makikita mo dyan yung kanilang equity. Tapos ito naman yung kanilang performance, no? So, makikita mo dyan, malaki rin, di ba? Malaki ang kanilang 7 million ba to? Or billion, di ba? Parang billion, eh. Di ba? 7 billion yung kanilang um, um, kita, no? So, yung rent, makikita mo nandito, 2 billion, mas malaki yung unrealized gain nila sa kanilang property, yung appraisal, no? So, sinama na nila yun dyan. Sinama na nila. Interest, yan. Ito naman yung kanilang gastos. So, maliit lang yung gastos. Pero, ito kasing unrealized gain, di ba? Ano yan, parang unless you bebenta mo yung property, that can be income for you. Pero sa a real income for you, 'di ba? Kasi sa ngayon, kung hindi mo naman ibebenta yung property, hindi rin naman yung magiging income. So, you have to understand the kanilang financial statement. So, chef, architect pala, no? Kung gusto mong himay-himayin, nandito yan kung ano yung mga contracts nila and everything. I'm not sure lang kung ibibigay nila, client nila ganito. Most kasi ng DDMPR parang Pogo ang ang naging client, kaya medyo bumagsak din sila kasi nag-alisan. So, I don't know kung naka-disclose yun dyan. Pero, any information na gusto mong malaman regarding sa kanilang performance, balik ka lang doon sa ano natin, yung pupunta ka lang sa uh, company name, tas investor relation. Makikita mo yung mga information para sa research na gusto mong gawin. Did I answer your question, architect? All right. Yan. Any other question? Again, this is REITs, no? So, meron din mga dividend stocks na regular na nagbibigay ng dividendo, no? Isa sa mga favorite ko dyan is yung DMC saka yung Semirara, SSC or SCC. So, yung dalawa niyan, no? Regular na nagbibigay ng dividendo. Ngayon, kung gusto mong malaman pa yung ibang dividendo, pwede ka pumunta dito sa pse.com.ph. Tapos makikita mo dito yung kanilang mga dividend. Tingnan natin na. PSE Edge yata. PSE Edge. Yan. So, yung pse.com.ph, website to ng PSE, pero meron silang isa pang website, itong PSE Edge. Dito, hindi ko alam kung minumove nila sa kabila. Pero dito, mas makikita mo yung dividend, no? Nandito na, meron siyang sariling dividends, di ba? So, more. Yan. So, makikita mo dyan, may mga schedule na dyan ng dividend hanggang next year na October 3, 2025. Ito yung mga ex-date nila, no? So, ibig sabihin ng ex-date, ito yung
cut-off, no? Ito yung cut-off ng mga makakatanggap ng dividendo. So, if you're gonna invest sa isang dividend stocks just for the purpose of the dividend alone, no? Ibig sabihin, ayaw mo yung volatility, umaakyat, tumataas, ayaw mo yun. Gusto mo lang makuha yung dividendo, pwede mong i-strategy yung pasok mo sa dividend stocks. So, papaano yun? Kailangan mo matandaan yung X date. Kasi yung X date, that's the cut-off kung sino ang makakatanggap ng dividendo. Kung ngayon yung X date, halimbawa sa Monday ang X date, no? Kailangan pag nag-open ang market, meron kang hawak nung stocks na yon. Pag nag-open ibig sabihin nag-open ang market, ang 9:30 ang opening ng market. Pag open ang market, meron ka nung stocks na yun, makakatanggap ka ng dividendo. Kahit ibenta mo siya sa araw na yun. Basta ang cut-off lang yan is yung opening. Pag nag-open ang market, meron kang stocks na yon, ikaw makakatanggap ng dividendo. Kahit ibenta mo siya sa araw na yon, sa X date, ikaw pa rin ang makakatanggap ng dividendo. So ganun din, no? Sa X date ka bumili ka ng dividend ng stocks na yon para sa dividendo, pero ang binili mo sa X date mismo, walang dividendo yun. So nabili mo siya pero hindi ka makakatanggap ng dividendo. Ang makakatanggap nun, yung nagbenta sa'yo nung araw na yun. So most of the time or dapat all the time pag pumasok ang X date, bumabagsak ang presyo ng dividend stocks. Kasi nga naman, pag binili mo yun sa araw na yun, wala kang matatanggap na dividendo. Kaya most of the time, or dapat all the time, pag araw ng X date ng isang dividendo, babagsak ang presyo ng stock. So tingnan natin ang example. Tingnan natin itong DMC. Ito. So ito yung DMC. Punta tayo sa daily. So alisin ko lang yung mga drawing na yan. So makikita mo, ito yung X date. 'Di ba? X date niya is October 29, 2004. So ito yun. So from here, 'di ba? Ito yung October 28, Lunes. Pagpasok ng Tuesday, bumagsak yung presyo. Kasi nga X date ito. So pag bumili ka dito, wala kang dividendo. Magbenta ka dito, ikaw pa rin makakakuha ng dividendo. Hawak mo yung stocks dito, ikaw makakatanggap ng dividendo. Kahit ibenta mo siya dito. So itong X-date, ito na yung normal na bumabagsak ang presyo ng stocks. Ng dividend stocks kasi X-date na. Kasi wala na tong dividendo eh. So kahit bumili ka dyan, hindi ka makakatanggap. Pero dito ka bumili, di ba? Makakatanggap ka. Paano kung dito ka pa bumili, mas mababa? Naunahan mo yung declaration nila, alam mo magdidividendo. Di ba? Ito na naman, X-date. Ito ulit. X-date, April 29. Di ba? Ayan. April 19? April 19. Ayan. April 19, X-date. So, andito siya before April 18, Thursday. Pagdating ng Friday, bagsak siya. Kasi wala na tong dividendo. So, kung gusto mong mag-invest para sa dividendo, kailangan ma-anticipate mo yung declaration para makabili ka before itong declaration. Most of the time, iyan yung nagiging movement na to, no? Nung nag-declare sila, maybe around here, ayan, umakyat tuloy yung stocks kasi may dividendo. Diba? Tapos palapit na yung X date, yung mga kumita na kasi tumaas na yung presyo, they started selling, wala sila kasi mas malaki yung kinita nila kaysa sa dividendo, kaya bumagsak. So ang um, next na dividend ng ano ay April. So next April meron na naman dividendo ang DMC, no? Yung SCC naman ganun din. So ganun din, makikita mo pag X date bumabagsak. So April na naman din ang next dividend ng Semirara. So, dapat ngayon pa lang, actually, pumoposition ka na para, or pag nag-retrace to, pumoposition ka para sa April na dividendo. Kasi pag nag-declare na naman ng dividendo yan, aakyat na naman yan. So, very strong yung Semirara compare sa TMC na mababa. Pero again, come April, may dividendo, aakyat na naman yan. Clear ba tayo sa ating dividend stocks? Share ko ulit yung ating presentation. Any questions so far? All right. So, yeah, no, dividend stocks. So, part niyan yung REITs. Another
avenue, no, na pwede ka mag-diversify is through a managed fund, 'di ba? Managed fund. Ito yung sinabi ko sa iyo kanina na maganda, meron din ikaw managed fund or kung nasa VUL mo, managed fund pa rin kasi yung nasa VUL. So ibig sabihin lang nun, meron kang pwedeng maging basihan ng iyong sariling performance, 'di ba? Kasi makikita mo yung managed fund na pinag-investan mo, nagpe-perform siya ng ganitong percentage. Yung investment portfolio mo ba, ano yung performance? Kasi kung makita mo na mas maganda pa yung performance ng managed fund, alam mo kung saan mo ilalagay yung susunod na available funds mo. 'Di ba? Kaysa ilagdag mo yan sa iyo na mas maganda naman ang performance ng managed fund, ilagay mo sa managed fund. Less pa yung trabaho mo kasi meron ka ng fund manager na mag-i-invest para sa iyo doon. Ngayon, pag nakita mo, panis sa'yo yung managed fund, no? Performance mo 18%, managed fund mo 9% lang. De yung funds na ilalagay mo sa iyo ngayon kasi mas maganda yung performance mo. Pero meron kang gauge lagi. Saka meron kang guidance sa mga papasok mo na funds. 'Di ba? Kung maganda yung managed fund performance, de ilagay mo sa managed fund yung mas marami kaysa sa sarili mong fund. Kasi alam mo, managed fund mo 8%, tas yung personal fund investment mo -5, 'di ba? So saan ka maglalagay ng additional funds or saan mo mas dadamihan yung additional funds na papasok sa iyo? Sa akin, sa managed fund kasi nagpe-perform siya ng mas better eh. Kasi kung ilalagay ko sa akin, pwede na naman na mas malugi ng malaki. So, lagi kang may guide kung saan papunta yung mga fresh funds na papasok for you. So, managed funds yan. Sa Call Financial, ang kagandahan, meron na dong mutual funds na kasama. So, puntahan ko lang yung Call Financial. So, sa Call Financial, makikita mo, meron na ditong meron na tong kasama na dito. Mutual fund, no? So, kasama na diyan. Kasulat na mutual fund. So, pag kinlik mo yung mutual fund, mag-open yan ng another, ano. So, makikita mo na dito. So, tingnan natin yung mga list of funds nila. So, makikita mo, 70 yung mga funds nila, no? So, pwede mo rin yan i-sort, no? So, siguro kung i-sort natin, tingnan natin muna tong um, um, funds na pwede mong paglagyan. So, para clear, pag sinabi nating money market, these are short-term placement, no? Ibig sabihin, ito yung most of the time mga funds na naka-invest sa mga bangko. Short-term placement, yan yung mga 90-day time deposit, na yung mga short-term placement. So, sa bangko yan nakalagay pag money market. Pag bonds, ito yung katulad ng RTB30, no? Mga pautang ito, pwede sa gobyerno, no? Retail treasury bonds or treasury bonds, no? Retail kasi para sa atin 'yon, mga retail para sa mga investor, no? Meron ding mga treasury bonds na ino-offer ang bangko, ang gobyerno, no? Medyo mas malalaki yung amount nito. Or pwede rin na yung mga bonds is mga pautang sa mga kumpanya. Like for example, nung nakaraan, ang San Miguel, 'di ba? Nag-create sila ng bond. So pwede kang mag-invest doon, no? Papautangin mo yung San Miguel, yung pera mo kukuha nila doon, gagamitin ng San Miguel. Tapos babayaran ka ng San Miguel ng interest um, quarterly kung yun yung nasa bond mo. Tapos pagkatapos ng time duration, like for example, RTB 30, 5.5 years yun. After 5.5 years, ibabalik na sa iyo yung kapital na pinairam mo o yung investment mo. Nakuha mo na yung interest bago pa dumating yun. So, ganun din sa RTB30. After 5.5 years, makukuha ko na yung nilagay ko na investment sa RTB30. Kasi yung kita, nakuha ko na yung quarterly going to the fund. That's bonds. Siyempre, alam na natin yung equity. Ito yung stock market. Naka-invest sa stock market. Yung balance is actually a mixture of bonds and equity, no? So, kung tinatamad ka ang tawag doon, mag-divide sa bond at saka sa equity, balance ka. Ang gagawin ng fund manager mo, meron na siyang exposure sa bonds, meron na rin siyang exposure sa stock market. Tapos siya na rin nagbabalanse nun. Pero kung marunong ka or kung gusto mo, ikaw yung magmamanage, di ba? Maganda performance ng stock market, magdagdag ka sa equity fund mo. 'Di ba? Pangit ang performance ng stock market, ilipat mo yung equity fund mo sa bond naman. So mamamanage mo yan. Dito sa balance, hindi pwedeng walang bond, 'di ba? Hindi pwedeng walang stocks, hindi pwedeng lahat nasa
bond. Lagi yang hati, no? Lagi yang merong bonds at merong equity. Kaya minsan, pagbagsak ang market, kung naka-separate ka, mas malaki yung chance mo or mas malaking opportunity na kumita ka kasi pwede mong tanggalin lahat ng nasa equity fund mo, ilagay mo sa bond. 'Di ba? So habang bumabagsak yung market, kumikita ka sa bond, 'di ba? So puntahan muna natin yung bonds, no? So, ano-ano ba gusto mo bonds, no? Ano-ano ba yung available diyan? So siyempre, tingnan natin yung ratings din, no? So conservative, meron din mga aggressive kahit nasa bonds, no? So lagay natin sa tingnan na lang natin konti lang, no? 14 lang naman. So Manulife, yan. May bond fund sila. Ito global pa, no? So, meron pa pala to geographic. Local sa global. Pag local, di sa Pilipinas yan. Pag global, international, no? So, ito, dynamic. Ayan. So, global, mga aggressive ang global, no? Stable fund, ayan. Manulife din. Ito, Phil Equity, Atram, BPI, Sun Life. Yan. So, para clear lang, no? Kasi yung iba dito, mga insurance company, ang binibili mo dito is not the insurance, yung managed fund lang ito. So, wala itong kasamang insurance. This is purely investment, managed fund yan. Walang kasamang insurance. Ang marerecommend ko pag dito is yung equity fund ng Phil Equity. Hanapin natin. Wala. Ba't hindi nag-run? Dito. Phil Equity. Ba't hindi nag-work? Ay, nawala. Wait lang. Yun, automatic. So, ang recommendation ko, it's Phil Equity Fund, no? Phil Equity Fund. So, sobrang tagal na nito. Phil Equity. Sila rin yung author nung shinare ko na investment opportunity of a lifetime. Yung last time. Opportunity of a lifetime ni Wilson C. Isa siya sa mga fund manager dito sa Phil Equity. So, makikita mo yung performance niya, di ba? Ang market natin is almost break even or down pa nga. Pero siya, 3.69. Although, umakit pala yung market for the last, no? Yan. So, yung dividend yield niya, Phil Equity dividend yield fund niya, na na-invest sa equity rin, 15.84 kasi may kasamang dividendo yan. So, anything from Phil Equity, okay yan. Personally, nandito ako sa Phil Equity Fund. Yan. Any question regarding managed fund? So yung kanina naman, yung sinasabi ko sa yung managed fund na merong kasamang investment. So ito naman yung sa FWD, no? Ako from FWD na ako para clear sa inyo. So FWD naman ako. So meron siyang investment link. Yan. So set for life saka all set. Actually meron pa isa siyang maganda yung tinatawag na manifest, no? May investment bonus kasi na nakalagay doon. So this is something na pwede mo ring i-explore. Kagandahan lang pag ang managed fund mo is sa insurance company na may kasamang insurance, dalawa na. May insurance ka na para sa life protection mo. Tapos meron ka pang investment. Any question? All right. Yan, no? Yung mga napag-usapan natin na yon, in terms of lalo na yung bangko, digital banks, bonds, yung dalawa na yon, we can say na yung investment risk doon is mababa, no? Mababa. Kasi unang-una, katulad ng bangko, guaranteed yan. Meron pang PDIC yan sa up to half a million. So, medyo wala ka ng risk talaga na malugi dyan, no? Yung bonds saka MP2, kung retail treasury bonds yan, ibig sabihin galing sa gobyerno, ang pinaka-risk na lang siguro dyan nagkaroon ng gera, no? Kasi siyempre pag nagkaroon ng gera, hindi yan mababayaran ng gobyerno. 'Di ba? Yun na lang yung pinaka-risk mo. Pero so far naman wala tayong nakikitang ganung risk in terms of hindi mabayaran yung mga
retail treasury bonds. MP2 ganun din, no? Siguro ang risk ko sa MP2 baka hindi ma-sustain ng MP2 yung malaking dividendo, no? Yung 7% this year, baka next year bumaba. Pero yun lang ang nakikita kong risk sa MP2 kasi um, yung investment naman dyan is coming from the members din, eh, di ba? So, um, unless talaga na magsara yung pag-ibig, di ba? Which is highly doubt na mangyayari. Yun yung another risk. Pero syempre, hindi naman talaga totally walang risk, eh. So, yun yung mga risk pero masyado ng um, baka hindi naman ganong mangyari yung mga bagay niyo. Ngayon, meron ding mga high-risk investment. At dito na pumapasok yung dividend stocks, di ba? Yung dividend stocks. Kahit na sabihin mo nakakatanggap ka ng regular na dividendo, meron pa ring risk in terms of the price movement. Katulad na nangyari sa Double Dragon. Maganda yung dividendo, nag-invest ka doon. Kaya lang, bumagsak naman yung presyo, di ba? Lalo na nung umalis yung Pogo, more than half ang kanilang binagsak ng presyo. So nakatanggap ka nga ng dividendo, pero dahil bumaba yung yung stocks, no, lugi ka pa overall, 'di ba? So kaya mataas ang risk ng dividend stocks. Siyempre, pag sinabing stock market, mataas lalo ang risk ng stock market, no? Kasama na diyan yung um, Philippine stock market, US stock market, lalong-lalo na, no? Lalong-lalo na yung forex trading. Actually, yung tinetest ko na daily yung ang tawag doon 1 minute chart na scalping natin na ginagawa ko, hindi nag-work the sumunod na araw, no, hindi nag-work na sumunod na araw. So hindi talaga siya 100% uh, guaranteed, no. So yun yung pinaka critical sa day trading. So, lalo na sa forex trading, malaking-malaki yung chance na maubos ka sa naka-leverage ka ito. So, ang pag-uusapan natin lahat yan sa forex trading kung paano mamamanage yung risk niya. So, again, high risk investment itong mga ito. And yung tawag dito sa mga investment na to ay paper assets, di ba? Paper assets. Ibig sabihin kasi, yung investment mo, nasa papel lang yan, no? Hindi yan tangible or something na um, katulad ng isang real assets. So, ang gusto natin, yung kinikita natin dito sa mga paper assets natin, ma-convert natin yan to a real assets. Ano-ano naman yung real assets? So, dito na pumapasok yung real estate, di ba? Kumita ka sa pag-invest mo sa stock market, gusto mong mas maging solid, ilipat mo yan sa isang real assets. Ibili mo ng condo, 'di ba? Ibili mo ng property, no? So it can be when we say real estate, it can be something that pwede mong tirahan, 'di ba? Bahay, home, pwede yan, pwede diyan. Or pwede mo rin gawin sa mga farm lot, 'di ba? Or pwede rin sa mga land, no? Pwede mong ilipat sa land. So make sure lang kung paano mag-invest sa mga bagay nito. Kasi kung hindi, baka matulog naman yung iyong investment. Binili mo ng land, no? Tapos yung land na yun, hindi naman nag-appreciate in value, matatali ka. So ang challenge lang natin sa real estate is liquidity, di ba? Hindi katulad ng paper asset, liquid talaga yan. Pwede maging cash yan instantly for you. Pag kinonvert mo na siya sa real asset, particularly real estate, liquidity na ang challenge. No? Kailangan mo ng pera, ibebenta mo ngayon yung condo mo, ibebenta mo yung farm mo, medyo mahirap or matagal. Matagal mo yan mako-convert to cash. No? Yun lang ang magiging challenge natin sa real estate. In terms of appreciation, nasa strategy pa rin yan. No? Marami namang, di ba, if you nahuli mo yung nubali nung nagsisimula, grabe yung return mo ngayon doon, no? Kung ibebenta mo yung property mo. So, kailangan marunong ka rin mag-invest sa real estate. Another will be, we can say jewelries, but this is also precious metals, no? Can be, kasi, di ba, hindi ka naman magbibili ng mga bar of golds, no? Pero pwede kang bumili ng mga jewelries na may gold, di ba? So, real assets na 'yon. Ibig sabihin, mag-appreciate ang price ng gold, mag-appreciate din yung price ng iyong jewelry. Sabay yan, no? Sabay yan. Lalo na yung mga precious metals. Kung meron kang access na like investing sa gold bars and everything, much better yun. Much better yun.
And then last, paintings, no? O mga artwork. Isa rin to na magandang investment. Kasi lalo na kung marunong ka mag-invest sa mga ganitong klaseng assets, no? Kasi siyempre, kung yung mga paintings ngayon, nung mga nawala na pintor, lalo na naging yung pintor na yun, naging national artist pa, na recognized for their work. Imagine gaano nakamahal yung kanilang mga paintings ngayon. Wala na kasing gagawa nun, hindi na magagawa yun. So, yun yung mga appreciation na makikita natin. Actually, nagkaroon na rin ng mga digital na ganyan, katulad ng NFT. Hindi ko alam kung natandaan niyo yun before, no? Yung pumatok yung mga NFTs. So, non-fungible tokens, no? It's also digital artwork na ang tataas ng mga presyo, no? So, they had their time, no? Bumagsak din and everything. Pero pagka real assets ka, 'di ba? Katulad ng painting, um, pwede mag-appreciate, pwede hindi rin mag-appreciate. Kaya kailangan naintindihan mo how this is working. So part ng painting and arts are also collectibles, no? So kung marunong ka niyan, pwede mo rin 'yan i-explore. So isa 'yan sa mga ine-explore ko ngayon, yung collectibles. So nagko-collect ako sa mga auction. Nagbibili ako ng mga pwedeng bilhin like mga lumang lumang bills, 'di ba? Yan, meron yan sa amin. Tapos ngayon tinitingnan ko rin, actually hindi pa ako marunong pero nag-start na rin ako mag-collect ng mga cards and mga basketball cards, mga ganyan, everything. So sa auction ko lang tinitingnan kasi pag nakita ko pag sa auction na may demand na, no? Kasi bakit nasa auction yan? Ibig sabihin ba, ano? So, Saan po simulan, kayo tumitingin, sir? Saan share ko po? share ko yung auction link na pinupuntahan ko. Broker din kasi sila na, broker ko May kasi, mga ano ako eh, sir. Mga old Japanese bill. Yung Japanese Republic. nice, Mm. nice. Meron din ako Mm. eh. Hindi ko lang Mm. makita kung nilagay. Pero, i-share ko sa inyo, kasi nag-broker yon Phil, hindi Phil Equity, Phil Funds, ano ba yun? Teka lang, tignan ko dito sa aking, hindi ko matandaan yung pangalan. Pero, andito pala siya. Ibili din sila, no, sir? PhilStocks. PhilStocks yung, pumunta ako sa isang event ng PhilStocks kasi broker ko yung PhilStocks. Nung nagpunta ako doon, ni-launch nila yung kanilang auction app. So doon ako bumibili. So pwede ka rin mag-ano doon, pwede mo rin i-check kung pwede mo maibenta yung mga collection mo doon. So meron din akong investment doon sa silver coin kasi meron akong nabili sa kanila ng silver coin. Tapos ito, nabili ko rin sa kanila itong 1964 na gold medal yata. Bronze medal sa Tokyo 1964 Olympic. So, para may ganito siya na nalagyan. So, I also start looking at this. Pero hindi ko pa alam kung paano to mag-appreciate and everything. So, tinitingnan ko lang, no? Pinag-aaralan ko pa on how. Pero syempre kasi pag mga ganito, lalo na mga real assets, yung time talaga dito, kailangan talaga, 'di ba? Kailangan mahabang time. Like for example, painting, 'di ba? Morbid na ang wish mo sana mamatay na yung artist para tumaas. Pero totoo kasi, 'di ba? Pag wala na yung artist, sino magpipinta ng ganun? Wala na. So magiging yung supply magiging scarce na, 'di ba? Limited na yung supply kasi yun na lang yung supply, wala na makakapag-paint. Tataas, demand and supply lang, 'di ba? Konti na lang yung supply, hindi na madadagdagan. Tataas talaga yung presyo. Like what's happening sa Bitcoin, 'di ba? Dadating yung time maubos na lahat ng Bitcoin, tataas lalo yung presyo. Bumili kami, sir, yung ano, kay Baldemar. Bumili ako ng mga Baldemar eh. Pero hanggang ngayon same price pa rin siya. Pero matanda na siya tapos parang active siya sa UNICEF. Oh, Kaya na binun. Parang tapos sa Filipino culture yung tema ng ano niya, mga painting. painting. Kaya bumili kami ng ganun sa. Pero Yeah. hindi pa tumataas yung presyo. Yan. So sa mga ganyan, collectibles, arts, no, it takes time
Even naman real estate, no, it also take times in terms of tumaas yung valuation. Siguro ang kagandahan lang, no, pagka sa painting arts or collectibles ka, maganda, you also appreciate it, 'di ba? Para even hindi pa nag-appreciate yung value, na-appreciate mo naman yung painting, na-appreciate mo naman yung kinokolekta mo, 'di ba? Personally, ikaw mismo, masaya ka na meron ka nung ano na yun. So, maganda, medyo meron siyang ganong klaseng ano sa'yo, dating. Ang challenge mo lang doon, baka magkaroon ka naman ng emotional attachment, di ba? Ngayon, pag nagkaroon ka ng emotional attachment, mahirap na maibenta. Di ba? Mahirap na maibenta yun. Pagka, kagaya ng mga na architect, na yung mga nabili mong paintings and everything. Pag dumating yung time na pamahal na sa'yo yung painting na yun, no? Or maybe magandang yung pagka-display mo sa bahay, yun lagi ang napapansin, maganda talaga, nagkaroon ka ng emotional attachment. Tumaas yung presyo, baka nag times 10 pa yung presyo or times 100. Baka mahirapan ka naman ibenta, no? Considering na hindi, tataas pa yan eh. Wala na kasing ganito. Ako lang meron nito sa buong mundo, di ba? Parang ganun yung dating. Ako lang meron yan. So baka mahirapan naman ikaw isang i-let go o i-convert to profit or to income or to money yung ano na yun. So yun lang yung medyo magiging challenge. Lalo na sa mga jewelries, di ba? Lalo na sa mga jewelries kung diyan mo ininvest, di ba? 'Di ba may mga experience tayo sa lola mo pa yan, sa ganito ganito, 'di ba? Hindi na nila na bitawan lalo na kung meron ng emotional attachment sa jewelries. So part din 'yon na pwede ka magkaroon ng emotional attachment. So, make sure lang, clear lang sa'yo, this is for investment. So, you have to take that opportunity. Kasi katulad lang nung non-fungible tokens, NFTs, 'di ba? Dumating yung time na ang taas talaga ng presyo. Paano kung hindi ka nakabenta nun? 'Di ba? Ngayon, magkano na lang? Wala na rin, 'di ba? So, same with your collectibles, 'di ba? Baka dumating yung time yung mga cards na to, people are buying it at this price, 'di ba? Hindi ka nag-liquidate kasi sabi mo, hindi ako lang naman meron nito, tataas pa yung presyo. Eh nawala na yung demand for that, 'di ba? Bumaba yung presyo mo, antay ka na naman ulit ng cycle. So maganda simula pa lang, alam mo na this is for an investment for you. Para pag nakuha mo yung opportunities, then you can liquidate, no? So gusto mo lang na meron kang na-enjoy mo kasi pag bumagsak naman yung presyo, 'di ba? Bumagsak yung presyo, bumili ka, tapos bumaba yung presyo. A lot of things can happen, eh, 'di ba? Kahit sa painting, boy, yung nagpinta na, na nagkaroon ng bad publicity, 'di ba? Oh, ano pala yan, part pala ng ganitong gang yan or scammer pala yan. Babagsak din yung presyo nung collectibles mo. So, paano ka ngayon makarecover, di ba? So, you want to make sure naintindihan mo tong pinasok mo bago mo um, simulan. Cool? Do you have any questions? So, kung wala naman, maybe I'll just like to ask, what's your biggest learning so far sa mga pinag-usapan natin ngayon? Go ahead, architect. Ikaw na mauna ulit. Yun nga sir, dapat ano siya, yung paper asset yung mga pinag-aaralan natin. So, nagpapa-fluctuate sila. So, i-convert din sila sa sa real asset or sa other kind of parang mga insurance nga, mga security para mapagkinabangan naman sila. Kasi na-experience na rin namin yung nag-invest tapos nawala yung value niya ganun. So, maganda talaga dapat siya, ma-enjoy kapag kumikita siya. Maraming salamat, architect. Palakpakan si architect. How about you, Brent? Chef? Wala, wala. Brent, can you hear me? What's your biggest Oh, takeaway so far? yun naman, there are lots of avenue para mag-invest ka at
kailangan mo pag-isipan kung alin talaga yung nababagay para sa needs mo at your goals. Thank you pala pala si Chef. Zoe, yan. Need po talaga diversify ang funds and hindi lang isang income stream kasi hindi po certain ang future. Also need din po ng various risk management kasi we've been there po so sobrang nag-struggle kami noon kasi isang income stream lang and walang mga emergency fund. Perfect, perfect, no? So, yan, kailangan mo talaga i-build siya na maging crisis proof siya, no? So, makakatulong diyan is yung insurance kanina, funds, extra funds mo diyan, no? Pwedeng health fund. Syempre, yung pag-diversify din ng iyong investment para hindi lang siya nakalagay sa isang bagay. So, before tayo mag wrap up, no, I'm just gonna give you yung aking forecast. Okay lang ba? Mag-share ako ng forecast natin for 2020, 2025. Tingnan natin. Share screen. All right. Yeah. So, I'm actually creating this presentation for 2025. So, mali yan, no? Hindi pa yan yung updated na ano. So, I'm gonna share you some of the slides lang that I've been preparing for this. Ayan. So ito yung Philippine Stock Exchange index nung 2016. Bakit 2016, Elmer, no? Kasi yung 2016, 2017, that's also the same time na nanalo si Trump, 'di ba? First election ni Trump. Kasi yung second kasi natalo siya, 'di ba? Natalo siya ni Biden, 'di ba? So yung first election ni Trump, doon ko kino-compare ngayon kung ano yung possible na mangyari sa market, no? Kasi ngayon si Trump ngayon yung nanalo. So kung ano yung nangyari nung nanalo siya 2016 yung election, November 2017, ano yung nangyari sa market? So makikita mo, ito yung 16, no? Nung nanalo si Trump. Nakita mo the market is also going down dito sa Philippine stock market. At nakita mo yan ngayon, ito yung nangyari noon. Ito yun, ito yun. So pag tinignan mo yan sa tinignan mo yan sa atin ngayon, yan, 2025, parehas yan, pababa din yan. No? So, hindi pa final kasi itong aking presentation. Pero doon ako nanggagaling, no? So last 2016, ito yung direction ng market. Currently, ito rin yung direction ng market. Actually, nag-bounce na to, no? Nag-bounce na yan kahapon o nung 26-27 na market, nag-bounce na yan. Umakyat na yan. And tingnan mo ano nangyari sa after ma si Trump na yung leader, 'di ba? Kasi maraming nagsasabi lalong babagsak ang market kasi si Trump parang ano yata member ng Ako Naman Muna eh. US first sila ngayon eh, 'di ba? USA muna, America muna bago yung iba. Kaya yung iba natatakot paano yung emerging market, 'di ba? Pero look what happened 2016, 2017 nung naupo si Trump. Umakyat yung market yan for 1 year. 2018, umakyat yung market. Actually, ang nag-disrupt lang nitong akyat nito yung COVID, 'di ba? Yung COVID lang ang nag-disrupt nitong pag-akyat na yan. Pero dire-diretso yan na umakyat, no? Hanggang sa mag-COVID. Doon na lang bumagsak ang market. So, kung titingnan mo sa atin ngayon, no? Nandito tayo. Nandito tayo. So 2026 2025 guys, no? 2025 guys is a good opportunity for us lalo na itong time na ito to start accumulating, to start accumulating. Siyempre, ang pupuntahan mo yung mga solid na kumpanya kasi sila yung mauunang aakyat eh. PSEI yun eh, 'di ba? Index yun eh. So sila yung unang aakyat diyan. So you want to make sure makuha mo yan, no? Masakyan mo yan 2025
hanggang 2026. So, para hindi mo ma-miss itong opportunity na ito. So, again, yan yung 2016, dire-diretso umakyat. Philippine stock market. Ano pa ang silipin natin? Silipin din natin yung Bitcoin, no? Ito yung Bitcoin ngayon, 2025. So nagha-hover na lang yan dyan, no? Umaakyat, tumataas pero hindi niya pa nabe-break ulit yung 100K. So balikan natin nung nanalo rin si Trump, ano nangyari sa Bitcoin 2017. Ganun din. Nagha-hover din, bumagsak din yun, tapos nagha-hover din yung Bitcoin nung time na yun, no? 2017 yan, ito ngayon tayo. Papunta tayo sa 2025. Ito rin yung direction ng market. Alam naman natin kung ano nangyari sa Bitcoin. Ito yung pinag-uusapan natin nung time na yun. Andito na po yung Bitcoin. Sobrang layo na, no? Sobrang layo na. I'm not saying na ganito rin yung mangyayari ngayon, no? Siyempre marami nangyari. Pero sobrang um, sobrang laki ng ini-invest ng Amerika sa Bitcoin. Ang nagiging strategy sa nakikita ko, ito yung magsosolve ng kanilang debt crisis. 'Di ba? Ang daming pinrint ng Amerika na na cash, no, na naging investment, na naging utang nila 'yan, no, naging utang nila 'yan through bonds na dinideclare nila. So, ang mangyayari ngayon para mabawi nila 'yon, nilalagay nila ngayon yung cash nila sa Bitcoin. So, yung Bitcoin nag-appreciate yung value, ma-offset ngayon yung pambayad ngayon doon sa malaking debt nila. So, I don't know kung anong mangyayari diyan, parang 'di ba, parang masyadong magulo yung strategy na yun. Yung pera mo lalagay mo sa Bitcoin, tapos nag-appreciate yung value ng Bitcoin, tumaas yung value, gagamitin nila lang. So gano'n, no? So tingnan natin ang again yung Bitcoin ngayon, bumababa din. So this can be an opportunity also to start um, maybe understanding Bitcoin para maka-invest ka, no? Again, pag hindi mo naiintindihan, mahirap mag-invest. So kaya meron tayong isang session na crypto para i-share ko sa inyo on how crypto works para you can start putting it in your portfolio kasi naiintindihan mo na. So, exciting times ahead, lalo na kung ganito mangyari ulit, no? 2017, 2025 almost, o 2024, 'di ba? 2017. So almost ilan na ba? 7 years, 'di ba? 7 years na. So or 8 years. 8 years. Yan. So yun yung aking ginagawang presentation. Kung pupuntahan mo yung US market, ganun din naman, no? Umakyat din naman, lalo na ang US market. Kasi although hindi ko pa na isama sa aking presentation, pero pag tinignan mo yung 2017 nila, ito rin yun, no? Yung 2017 nila, umakyat din yung market ng todo. No? So 2017, kaya lang sa tayo, parang nasa momentum na yun, no? Dire-diretso na tayong umakyat. Ang US market to, US market. Finishing lang ako sa presentation na to. But for me, we don't we must not miss this opportunity itong 2025 na ito. Huwag natin ma-miss yung opportunity that's being given to us. Make sure maintindihan mo how this is how the stock market work, how the investment work para masimulan. Any question? Balik tayo sa ating slides. Wala namang question. All right, perfect. Share screen. All right. So what's next? So what's next for us, no? Again, nag-send ako ng link sa inyo for one-on-one investment coaching, no?
So para mag-guide ko kayo in terms of applying sa personal mong investment execution yung mga natutunan natin dito. So ditong one-on-one consultation natin, sinend ko yung link sa inyo doon sa last email, but I'm gonna send it again para lang ma-schedule natin yan next year or kung ano yung available time nyo. Makikita nyo naman yung mga time available dun. Available ko rin doon. So make sure lang sa investment coaching na to, i-prepare mo yung mga goals na gusto mong ma-achieve, no? Para kasi investment to, para naka-tie up sa goal yung investment natin na pag-uusapan. So dito pag-uusapan natin paano ma-achieve yung iyong investment goal. So ang mga common dyan will be house and lot, di ba? Common yan sa mga may pinag-aaral, lalo na kung college education, importante rin yan. Importante rin yung retirement, di ba? Yung kung gusto mo magsimula ng business, that meron kang time to save for that, pwede rin yan. In terms of investment pala, let's make sure lang na we have time, no, to prepare for that, no. So at least 5 years and above, no. Pag below 5 years, ipunin mo na lang 'yan, no. Ipunin mo na kasi mahirap 'yan. Lalagay natin yung investment mo, next year kailangan mo na, 'di ba? Baka hindi pa tayo nakakabuelo sa investment mo, withdrawin mo na, 'di ba? Paano kung bumagsak yung market, 'di ba? Paano kung imbis na umakyat yung market, bumagsak? Kailangan mo na, 'di ba? So kailangan natin ng time in terms of preparing for your investment. So minimum natin at least 5 years and above pa kailangan yun. Like for example, gusto mo travel, kailan ka magta-travel? Next year. So ipunin mo na lang yan, no? Ipunin mo na lang yan. Kasi mas mahirap pa yan, nilagay natin yan sa stock market, bumagsak stock market. Baka imbis na Hong Kong yung travel mo, diyan ka na lang makapag-travel sa isang barangay na lang, isang naging local na lang yung travel mo. So, let's give time sa investment natin na mag-grow para ma-workout. Again, hindi kayo sa akin mag-invest, no? Hindi kayo sa akin mag-invest. Kayo pa rin yung mag-invest. I'm gonna put you a structure lang kung paano mo yan gagawin. So, kayo pa rin yan, no? Kayo pa rin yan mag-invest yan. So, tatingin mo, workable sa yung less than 5 years, pwede nating silipin. Pero ikaw, makikita mo doon, ganito pa kaya ang kailangan ko. Kasi imagine lang, no, ang kailangan mo kalahating milyon, di ba? Pero kailangan mo yan next year na. So pag-uusapan natin capital, magkano ilalagay mong capital? Siyempre, hindi na mag-work ang capital ko dyan. 5,000. Hindi na mag-work yun. Kasi pag nilagay mo 5,000 per month, 60,000 lang yun. Paano maging half a million yun next year, di ba? So medyo baka doon, lalaki yung kailangan mo ilabas, di ba? Baka kung kalahating milyon yan, tapos meron ka lang 1 year to prepare, baka 30,000, 50, di ba? Baka lumaki na yung kailangan mong itabi capital. So para workable sa atin, let's work out 5 years and above. Clear ba yon? Any questions so far dun sa ating investment session? So make sure lang ma-schedule mo yan, no? So what's next pa, no? Bukod doon, no, na matulungan kita ma-plano yan, ma-execute pa. So sa akin, no, ito yung sinabi ko sa iyo kanina, gusto nyo ba yung ganitong community na hindi lang siya focus sa perahan, no, but focus din siya in terms of personal development. So kung yan yung nakikita mo at sa tingin mo passion mo rin is adding value, kasi siyempre natutunan mo rito, for sure gusto mo rin yan ituro sa mga kakilala mo, sa pamilya mo, yung mga practice na natutunan mo. Kung yan din yung mga passion mo, 'di ba? You love adding value, supporting people, personal growth, no? Tapos have fun and earn in the process. Gusto ko rin kayong invite sa community namin. Bukod sa mukha ng pera, meron kaming community, ang tawag ay A-Quest, no? A-Quest Financial Coaches. So this is an invitation. Kung gusto mong yung ginagawa ko na ganito, tumutulong sa mga tao, nag-a-add ng value, at the same time, no, heavy sa personal growth, invite ko na mag-join ka sa aming A-Quest Financial Coaches. Pakita ko lang, okay lang ba pakita ko yung mga videos that what we do in terms of our team? Okay lang? Alright, sige. Here.
Babaan ko lang yung volume. Medyo With the leadership of RAS, they are all trendsetters. They're always moving forward, looking forward, and they're always up to date about the events and what's going on in the agency. Boils down to these two principles. Number one, having a clear life. Ibig sabihin kung ano yung nararamdaman mo, which brings me to number two, congruency. Kung ano yung nararamdaman mo, pakatotoo ka. For me, congruency is the highest form of authenticity. Standing in your truth and just saying what you want and just believing in what you want for who you are. Lahat po ng mga pagsubok, kung nadapa ka man, bumangon ka at maniwala ka lang sa ating Panginoon. Tiwala lang sa Panginoon, tuloy-tuloy ang 4 a.m. meditation. Awesomeness Awards is not just recognition. It's actually a celebration that everyone is celebrating abundance, wherein transforming lives is what we live, eat, and breathe. Congratulations, everyone. Used to take it slow. Now I feel the air and take the long way. There's so much to like about the Inquest. But one thing is very, very special with them. It is the loyalty and the faithfulness and the cohesiveness and sincerity of each and every one of them. To go ahead, whatever goal that they have, they come as a team and they do it as a team. With that, it's always a sure success. It's all about love, loving God, loving my family, loving my team, loving myself, and above all, loving what I do. Contribution. Really having that kind of mindset to give and give, because if when you contribute, success, money, and fame will follow. Serving people, helping them grow to transform their life. Our competency is 11 10 out of 10 in terms of our digital transformation, making sure that we are available in all digital platforms, and we do it every day. Are living in a mindset of abundance and not in a mindset of survival. So you are significant because you feel, you think, and you strive, you act like you are very significant. And that's why you reap the fruits of your labor. So keep on believing and make sure that you will always change the way people feel about insurance. Go A+ Test. I love you guys. Hi Russ and A-Quest. Congratulations on your first anniversary as a district. I'm so proud of you, what you have achieved together as a team and what you represent, which is the best of what Elite Agency is. So, here's a wonderful year ahead. Angat, A-Quest, angat. Congratulations.
Alright, palakpakan naman natin ang video na yun. So, that's what we do, no? Personally, professionally, part ako ng A-Quest in terms of doing this mission, no? Spreading financial responsibility. Bukod doon, we also run various seminars, no? Na ginagawa namin. More on personal development, leadership, and personal awareness. So kagaya nga yung movement na ginagawa namin yun, yung Ako Naman Muna, which I'm gonna invite you also do sa email ko para you can join yung Facebook page na yun. Tapos you can join kung may mga event din. I think we will have SMX January. So di ko pa get yung schedule pero tingnan mo rin if that is something na pwede mo mapuntahan, makatulong sa iyo. Tapos marami rin kaming mga kasi yung 4 AM, nandun din yung link sa 4 AM meditation, no, na we're doing every day. Tapos we also run programs din, courses. Okay lang ba i-share ko sa isang program, the video that I have? Okay lang din? Parang ayaw yata niyan eh. Joke lang, hinaan ko lang ulit muna yung volume kasi umpisa medyo here. Welcome to Abundance. No? Abundance is a very powerful journey that we all want you to be part of. It is a journey where you can expand your capacity to love and start getting your dreams not tomorrow, but now. How do you live your dream every day, every moment, and make choices that will sustain you? We're very excited for this class because it's about going through what is possible and make it a reality for yourself. At the end of the day, you deserve your dreams. Remember, it is your birthright to be successful, and that is part of the goal for you to embrace that. Here in Abundance, we are very privileged to be coaching this. How you're going to be supporting this. Here is where you're going to experience a very transformational and exciting weekend where you're going to be really challenging yourself to step into really empowered states,
processes that are really going to support you in understanding the essence of who you are, where you want to go, how you want to be, who you want to become, and ultimately really create that massive change, that massive impact in your life over the next course of the 90 days that this program runs, to really hit the levels of success in awareness of who you are and what you want to manifest in this life. Abundance. This is a third level course, and over this course of this weekend, we've just seen so much impact in people's lives, the differences that it's really making. A lot of them, especially during our modules, have a lot of emotional baggage that they're just letting go of, and that frees them so much to allow them to really step into more of who they are. Started to discover about what they've been choosing and how they've been choosing, whether they're choosing big or choosing small. And in the face of that realization, they're now able to create more opportunity to step into responsibility and make bigger choices that move them forward in a faster pace. And what's really amazing about this class, I mean, this is one of the fastest classes I've ever attended. Abundance can be the most powerful journey that one can take, that you have self-assurance, that you truly know who you are, that you have everything inside you to make you successful, to make you happy, to make you healthy and hot. But more than that, for you to make a difference in the world, because you were born, you were designed with abundance, and that is your birthright. And therefore, this journey, deep dive between who you are, standing into the power, because you deserve the biggest, the wildest, the most beautiful dream you can ever have, because you know you have it. Alright, palakpakan naman natin yung video na yun. So basically that's what I do, no? What we do. I'm part of this awesome group. So I'm gonna invite you doon sa email. If you can join yung una, yung ako naman muna. Das nandun na yung iba pang link para sa group nito. Any questions so far? Cool? Go ahead, architect. May question ka? Wala naman. Alright, perfect. So again, this is not yet our last session. Meron pa tayong isang crypto. Tapos I'm gonna do a live session nung pinakita ko sa inyong Outlook. Open sa public, so you can also attend that para makita mo rin yung Outlook natin. So before lang akong magpunta sa slide ko pa, maybe I'll just get this opportunity to maybe ask feedback from you
ano sa tingin mo yung nag-work or nagustuhan mo dito sa investment masterclass natin? At syempre sa tingin mo, ano rin yung mga pwede pa natin i-improve para sa mga susunod nating mga masterclass or event. So okay lang ba humingi ako ng feedback from everyone? Okay lang? Sige. Who would like to go first in terms of feedback? Ano yung nag-work dito sa masterclass na to? Ano yung nagustuhan mo? Saka ano pa yung pwedeng i-improve or maybe next level for this masterclass? Yan muna, Okay. sir. Yeah, go ahead, architect. Ako po, honestly, parang maganda naman po yung stocks. Pero parang medyo hindi po ganoon ako ka-excited dahil parang hindi po ganoon kalaki yung movement niya or yung volume niya. Okay. Parang mas gusto ko po matuto yung forex, pero parang kulang pa po sa akin. Parang gusto ko pa pong i-expand yung knowledge ko at skills sa forex kasi parang related din siya sa crypto eh. Yung nagle-leverage siya sa ganun. Pero malaking tulong pa rin po yung yung mga fundamentals na binigay niyo po sa amin tsaka yung technical analysis. Yun po. Thank you, architect. Pala ka natin sa architect. Actually, architect, before, no, we run a forex 30-day challenge, no. Para siyang course din ng forex, pero it runs every day, no. Para merong trade, parang merong ite-trade tayo ngayon, ganyan. So, medyo ano lang matrabaho, but let's see what can happen. But the session natin about forex maybe can give you a more deeper understanding ng forex. Thank you for that, architect. Brent, how about you? Again, what work ano yung nagustuhan mo, sa ano pa yung pwedeng i-improve or next level? Go ahead, Brent. Okay. So mag-start ako sa nagustuhan ko. So it's a good thing na medyo may detail. Then it's an intro thing. Then good thing din para sa akin, again, going back dun sa personality development, no? Yung sa morning routine always. So it's a good thing na meron yun. So parang gusto ko lang na ito kasi parang intro siya into all things. Forex, trading, blah, blah, investment. So sana meron class na intended lang na parang master. So magpo-focus siya, for example, sa trading. So trading advanced. So focus siya doon. Let us say 5-10 sessions. So nandun na yung mga complexity. Then yun yung parang if you make na talaga doon nakafocus ka sa forex. So yun, nandun yung advanced. So yun yung mas maganda na parang focus na doon sa certain areas lang. Then another thing, ulitin ko lang yung book. Mas maganda sana meron yung book. Tapos benta mo na rin para another income stream. Yun lang po. Perfect. Maraming salamat. Palakpakan natin si Chef. I love that, Chef, no. Unang-una yung ano talaga, this is an entry para sa iba't ibang klaseng investment. So I love that na magkaroon tayo ng specialized or maybe focus lang sa trading or maybe focus lang sa stocks or maybe kagaya ng gusto ni architect focus naman sa forex. So let's see. Thank you for that feedback, Brent, Chef, para makuha natin yan. Alright. Si Zoe nag-message siya, sabi niya, for me, I like how easy it is to digest mga concept. Pero I suggest lang po na sana may kahit 5-minute break lang yan. CR break yan. Wala pa lang CR break yan. No? CR break, masyado pong heavy yung concept ng iba, lalo na nung nagiging technical na po ang mga terms eh. Maraming salamat, Zoe, for that, no. Yeah, siguro something na we can put in yung restroom break, no. Sa akin kasi what's also supporting us, no, is yung recording, no, kasi may recording, so you don't miss naman din. Kaya lang syempre pabalikan mo talaga, but gusto ko yan, yung restroom break para at least merong
maka ano ka, hindi wala kang mamimiss, no? Kahit na mag-restroom ka. So something that I can put in. Lalo na ang session natin 3 hours, 2 hours, no? Tapos tuloy-tuloy talaga. So yeah, I think I'm gonna include breaks for us. Kasi minsan ano na extend na ako sa ano, extend na ako doon sa extend na ako doon sa 3 hours, no. Before kasi 2 hours lang. So sobrang ikli naman masyado. So yung 3 hours ngayon, tas nagdagdag pa ako ng session para hindi rin ma-compress masyado. Yeah. Thank you Zoe for that, and Brenda, CR break din pala yung Sir, meron request. pa po. Go ahead. Yung ano po, sa pag-navigate sa mga, ako po kasi honestly hindi po ako masyadong techie. Ngayon lang po talaga ako, dahil sa construction po talaga yung trabaho ko. Ngayon pa lang talaga po ako nag-explore sa online na mga ganito po. So, hindi po madali sa akin yung mag-navigate ng mga platforms, iba-ibang ganun. Although meron naman po mga sa YouTube, pero mas maganda po kung meron po kayong mga videos na how to navigate this, or kung meron po kayong masasuggest na video sa YouTube na how to navigate this particular platform. Ganun po. Got it, architect. Ano yan, isa sa mga project ko rin yan to build yung mga walkthrough na ano na mga video. So actually may iba meron na akong walkthrough. Kaya lang nasa ano kasi nasa TikTok, nasa Facebook. So siguro i-collate ko rin siya para maano natin kasi kagaya yung pag art yung retail treasury bonds kasi malapit na yan eh. Next year na yan. So kung gusto mo makuha yan, ang recommendation ko talaga yung bonds.ph or yung PDAX, magkaroon ka na nun para pag nandun na makasubscribe ka. Meron gawa kasi ako nun yung walkthrough nung retail treasury bonds kung paano ka makaka-subscribe. Yeah. Siguro sa COL no yung mga ganyan. Sige. Thank you architect. Yung book din no. Actually meron pa akong binibuild na book din. Parang I'm trying to convert yung session na ito to a book. Katulad ng suggestion ni Brent. Nung una kasi parang dictionary style no, parang yung mga terms no, pero hopefully this next year no, magawa na natin ng ano yan ng maging reality niyan for me kasi excited din gusto ko rin gumawa ng libro. Yan, Brent, ikaw nang bibili ikaw nang bebenta na. Ayan. By the way, ipapakita ko rin sa inyo yung ating gagawin sa investment coaching. So, para may idea kayo, ang gagamitin natin ay itong file na ito, no? Itong comprehensive financial planning. So, makikita mo dyan, ito yung mga pwede natin pag-usapan dyan, education, house, retirement, diba? Car, yan. So, pwede mo yan ilagay yan dyan. So, for example lang, pakita ko lang, halimbawa, education. Total si Brent at saka si architect na. So, dito, pag-uusapan natin, ba't walang laman? Bakit wala ito? House. Walang laman. So, ganito yung mangyayari dyan. No? Pag-uusapan natin kung ano yung, ito house to kung magkano yung bahay na kailangan mo, kailan mo yung start ng iyong bahay, diba? Tapos, investment pala start year, kailangan mag-invest. Tapos, years, kung kailan mo yung bibilin or i-construct. Magkano yung halaga niyan ngayon, no? Magkano ipa-finance mo dyan, tapos compute na natin yan. Tapos, i-compute niya rin dito kung magkano, lagyan natin sample para meron lang tayong working idea. So, halimbawa, 2034, 10 taon, di ba? Ang cost ng bahay na bibili natin, sabihin natin mga 8M. 8 million, no? Amount to be financed. So sabihin natin 80%, no, ang ipa-finance.
80%. So interest rate natin lagay natin sa 6%. Loan repayment, no, sabihin natin yung payment niyan ay 15 years, lagay natin 15 years. So magko-compute na ng amortization niyan, di ba? Ngayon, magkano naman yung kailangan mo diyan i-contribute para ma-workout mo yan? So pwede natin yan ilagay dito, optimize contribution, di ba? So yan, lumalabas ang kailangan kong itabi every year 413%, pero wala pa yung investment return. So pag nilagay natin ng optimized investment return, lagay natin sa return, siguro kaya natin mga 8%, no? 8% yung kaya natin kitain. O sige, gawin na nating aggressive, 12%. So magkano na lang dapat kong itabi? Yan, so bumaba na siya for 332. So pag gusto mo makita yung ano niyan, yung paano yan mag-work sa iyo, ito yun para makatulong sa iyan. Andito yan. Wait lang. Ito, house. Yan. So ganito magiging itsura niyan. So sisimulan mo yung investment mo, di ba? Ito yung contribution mo every year. Next year maglalagay ka ng 347, yan yung na-compute natin. Kikitain ng 12%, no? Ito yung kikitain niya. Tapos magko-contribute ka na naman, 363. Ko-contribute mo na naman yan. Pagdating ng 10th year, no? Ilang year ba to? 10th year, no? Magbabayad ka na, no? Magbabayad ka na ng housing loan mo. So 13 million na yung halaga ng 8 million na yun. By that time, 13 million na yan. So ang ilo-loan mo 10 million, ang babayaran mo 2.6, no? Yan yung pera na makukuha mo dito. Tapos patuloy ka pa rin mag-i-invest sa iyong tinatabi, no? Ito yung contribution mo hanggang ma-fully paid mo yung iyong bahay. So 65 years old na or after 25 years, fully paid na yung bahay mo, yung in-invest mo, zero na rin. So ganito ang mangyayari nun. So ang magiging question mo, Elmer, saan ko lalagay itong investment? Diyan natin pag-uusapan yung mga natutunan natin about stocks, di ba? Or forex or kung saan mo yan ilan. So ganun din. So education, ganun din. Paplanuhin din natin yan. Retirement, paplanuhin din natin. So ito yung gagawin natin na tool para sa ating investment coaching. Any question? Yon, kung wala na, we're gonna end early today. So maraming salamat guys for joining our putting it all together. Again, di pa to last session, meron pa tayong crypto at saka forex. Kasi invite ko rin kayo sa market outlook natin 2025. So doon meron tayong mga ilang stocks na i-cover din at saka yung direction ng market 2025. And with that, maraming salamat. Enjoy your holidays. Hopefully, Thank you, sir. Thank you, classmates. thank you. Maraming salamat. Magkikita pa naman tayo. Bye-bye. Bye-bye. Happy New Year, everyone. Happy New Year, everyone. Happy New Year. Happy New Year, Chef, Architect, Zoe.